You're listening to the newest online digital radio station in Masbate. Kini ang MWTV 101.3 Pirata FM 101.3 Pirata FM 101.3 Pirata FM Numero 1 sa balita paglilingkod sa inyo. Mag-aatod sa labas nga mga balita lokal ug nasyonal. Mutuki sa kurap nga panggobyerno. Baskog ni dinhi lamang sa MWTV 101.3 Pirata FM. Okay, narito tayo sa ating programang 101.3 Pirata News FM. Ito ang inyong makakasama ngayon, si Kabirada Wing, sa mga oras nito. Oras sa buong kapuluan, alas 10 ng umaga. Petsa 11 sa bulan sa Agosto 2025. Okay, good morning sa ating mga suking ating paminaw, lalo na sa mga nakatune in sa 11.3 Pirata News FM. Lalo na dyan sa ating mga suki dyan sa Maynila, sa Valenzuela City. Good morning, meron tayong talakayan ngayon na napakainit, no? Ng talakayan ngayon dyan sa Valenzuela, no? At talaga namang tinutukan natin ito, no? Yung isyung ito. Okay, ito atong topiko, no? Humingi sa atin ng tulong itong mga taga-barangay Bignay, Valenzuela City. Bilya Makabayan. Humingi sa atin ng tulong itong mga taga-sitio Ibaba, Bilya Makabayan, Barangay Bignay, Valenzuela City. Although yung tinitira nila naka-rolling na sa korte at nag-a-appeal nga sila ng kanilang uma-appeal na sila. Sana may grant sa kanila yung lupain yan. Dahil ayon nga sa kanila, ibinigay na raw yan sa kanila. Yes po. Okay, ma'am. Tinatalakay ko kasi ngayon itong yung issue dyan. Actually, ruling to sa korte. Hindi natin ipinaglalaban yung lupa nyo, no? Importante yung daanan dahil napaka-hassle sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Tama? Yes po. Yes po, Dejueng. Okay. So, kumusta naman po ngayon? So far, si Kapitan ay tinatawagan ko, hindi sumasagot yung barangay captain nyo. Ano bang problema dyan? Yun nga po, hindi ko alam kasi yung landowner kasi at saka yung barangay captain namin mag-pinsan. So magkaibigan sila? Papa, magpinsan po sila sa dating landowner po. Okay. Ang sa akin lang naman, ma'am, kahit magpinsan sila at kahit informal settler kayo, kung ituring nila, itong mga gobyerno, mga paipal na to sa gobyerno, lalo itong si Barangay Captain Garciano Francisco si Garcing, no? Napakaipal. Yes, Paano man lang kung bigyan man lang kayo ng konting daanan dyan para pansamantala habang rolling ang kaso, para hindi kayo mahirapan dyan sa inyong mga dinadaanan, lalo na yung pagbaba na tubig, no? Tama po ba? Opo. So may mga senior citizen po ba kayo dyan, ma'am, na talagang nahihirapan din na maglakad? Meron po. Meron pong PWD, meron pong senior citizen, at saka po, meron pong mga bata na nag-aaral po ng baker at saka vendor po. Okay. Ma'am, paano pag lumaki yung tubig dyan? Pag baha, nakakatawid po ba kayo? Anyway po, hindi po. Talagang nasa loob lang po at inaayos lang po yung mga dapat pagpatungan para po hindi sila mabasa or hindi kami mabasa. Hindi kami makakatulog. Nakikita ko kasi, ma'am, yung parang bababa tapos napakahirap itubig tapos yung daanan tas aakyat yata sa pader. Tama po ba? Opo, tama po. Alam po nila ni Kapitan Garcing yan ng sitwasyon namin dyan. Pero nagbubulag-bulagan sila na dinidinihan sa kunting hinaing po ng mga residente na nakatira po dyan. Pero hindi tungkol sa lupain ang aking ipanaglalaban dito at para ipagtanggol ang ating mga kababayan dyan sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Habang sana na rolling yung kaso, para
Barangay Captain Barangay Captain ng Bignay Graciano Francisco Victoriano. Sana bigyan mo naman sila ng maayos muna na temporaryong dinadaanan. Bakit tong eleksyon dyan, Barangay Captain Graciano Francisco Victoriano, nakadaan ka, nakapunta ka dyan? Noong panahon ng eleksyon, makisuyo ka, na iboto ka, ilukluk ka, ngayon na sila ang humihingi man lang ng pabor. Kahit man yan, ang tinitirikan ng kanilang bahay ngayon ay nakaroling sa korte dahil hindi nga kanilang lupa, habang sana ay nakaroling yan, habang sila ay umapila, ay humihingi man lang sila ng daanan na maayos. Kasi napaka-critical talaga, yung pababa ka dun sa creek, paano kung malakas yung tubig? Hindi na yung mga tauhan dyan. Ngayong problema pa ng Barangay Bignay. Ngayon, tinatawagan natin yung Barangay Bignay. Hindi sumasagot sa ating mga tawag. Bakit kaya? Parang busy yata si Barangay Captain Garsing, no? Oy, Barangay Captain Graciano Francisco ng Barangay Bignay, Valenzuela City. Ayusin mo naman to. Makiusap ka naman, sana tulungan ni Mayor at ng congressman nyo. Dito sa amin, sa probinsya namin, ang mga barangay captain, sila mismo yung lalapit doon sa mga matataas na opisyal para ihingi ng tulong yung ating mga kababayan na nasa malaylayan ng komunidad. Pero ikaw, ayon pa sa humingi ng tulong sa amin, ay wala kang pakialam, hindi ka man lang natitinag. Barangay Captain Victoriano Graciano ng Barangay Bignay, Valenzuela City. Subukan mo nga bumaba doon sa creek, papatawi doon sa Bilya Kababayan ba yan? Subukan mong tumawi doon na nakabaha. Tingnan natin kung ano yung mararamdaman mo. Mayaman ka siguro kaya hindi mo mararamdaman kung ano yung nararamdaman ng mga taong bayan na bumababa dyan sa creek para lang makatawid, baka punta doon sa kanilang tinitirikan at papunta doon sa bahay nila, ng mga tinitirikan na bahay nila. Ibigay natin yung tamang serbisyo, Barangay Captain Graciano Victoriano Francisco. Graciano Francisco Victoriano ng Barangay Bignay, Valenzuela City. No, wag tayong magtulog-tulugan. Kasi dyan sa Bignay, mayayaman dyan mga maraming factory. Siyempre, barangay captain ka, yun ang tututukan mo. Nandun yung malaking pera paano ko tututukan yung mga maliliit dyan, yung mga komunidad dyan? Sasabihin nyo, mga informal settler yan. Kung ganon, informal settler yan, barangay captain, sa laki ng or pundo or ira ng iyong barangay, maaring mabigyan mo sila ng konting tulong kahit sa pamamagitan man lang ng kanilang daanan, or kausapin mo man lang si Mayor, si West Gatchalian, si Congressman Kenneth. Kausapin mo si Congressman Kenneth, Congressman, bigyan natin to ng kasi ikaw na kapitan, ikaw dapat yung lumalapit doon sa congressman nyo at mayor. Hindi yung pinapabayaan mo yung mga taong bayan na sila mismo yung pabalik-balik sa korte, pabalik-balik sa Court of Appeal, sa Ombudsman, pabalik-balik doon sa City Hall, pero hindi sila pinapansin ng LGU. Bakit? Kasi ikaw mismo na Kapitan Garsing Francisco Graciano, hindi ka gumagalaw. Pero kung factory yan, alam ko dyan sa Bignay, malapit sa inyo yung factory dyan ng mga chicheria, diaper, marami dyan. Hindi
yan yung pinaka-tinututukan mo. Pero pag panahon na eleksyon, siyempre, tinututukan mo rin yung mga maliliit na mga informal settler. Tapos, kunyari, sasabihin mo, sige, huwag kayo mag-alala, akong bahala nito. Pag ako nanalo, ilalapit ko to kay mayor, ilalapit ko to kay congressman. Marami ng mga kapitan ng ganyan. Garsing, kapitan ng Bignay, hindi ko ipinaglalaban ang tinitirikan ng lupa ng mga informal settler na yan. Pero 11 years na silang nakatira dyan mismo sa tinitirikan ng bahay nila. At ikaw, hindi lang, ewan ko kung kailan ka umupo. Pero hindi mo man lang ba mabilhan mo mabigyan? Gaano lang ba yung 1 metro ang lapad? Na mapatayuan mo ng parang footbridge man lang patawid doon papunta sa kanilang mga tinitirikan ng bahay, na para man lang maging secure ang kanilang buhay panahon na tumaas yung tubig katulad dyan, creek. Siyempre hindi natin maiwasan tataas yung tubig pag malakas yung ulan. Ganon sana ang isipin mo, Barangay Captain Garsing Victoriano Francisco, kung nabaliktad ba. Huwag magtulog-tulugan, ilapit mo ito. Pagkustulungan mo pa nga yung mga tao na yan eh. Sa 11 years nilang nakatira dyan, dapat tinutulungan mo na yan. No? Ayon sa pinaabot sa akin na report, hindi mo ito pinapansin. Nung nakaraan, yung ibang daanan, sinaraduhan yung daanan. Wala kang nagawa. Dahil utos ng city engineering. Hindi man lang pinagbigyan. Sinarado basta, merong may sakit dun sa loob. Hindi sila makabili dahil sinarado, nilagyan ng bakod, nilagyan ng yero. Wala kang ginawa. Kung hindi pa yung mga taong bayan na lumakad papuntang Valenzuela para makiusap, nabigyan sila ng pagkakataon, hindi sila mabibigyan ng daan. Ikaw, anong ginagawa mo? Nasa opisina ka lang palagi? Nagbibilang kung kailan uli magbubuwis yung mga factory dyan? Ibigay yung tamang serbisyo. Huwag puro paipal, Barangay Captain Garsing Garcia. No, huwag tayo puro pa-picture. Gawan natin ang paraan, tulungan ang mga taong bayan na nangangailangan dahil kayo ang nasa posisyon. Kayo ang pwedeng makalapit sa mga kinauukulan na pwedeng ihangad o ipaabot ang pangangailangan ng ating mga kababayang mga nasa laylayan ng lipunan. So yan muna ang ating talakayan dito sa 11.3 Berada News FM, dito sa punto por punto ni Kabirada Weng. Walang kinikilingan at walang sino-sino walang sinisino kung sino ka man. Basta serbisyo publiko, ipaglalaban ko ang mga taong inaapi ng mga kurap na gobyerno at mga kurap na politiko at mga pinapolitiko sa ating mga kababayang mga mamamayan na nasa mahirap at nasa baba ng laylayan ng ating komunidad. Magandang tanghali, ito na lang si Kabirada Weng. Magandang tanghali, Pilipinas!